Magandang gabi po sa ating lahat. Nasa panahon po tayo ng ating pagsamba sa pagbasa po ng salita ng ating pong Panginoon na matatagpuan po sa Awit 118, mga talatang 20 hanggang 29 sa Magandang Balita Biblia. O kahanga-hanga ang araw na ito, si Yahweh ang nagbigay. Tayo ay maggalak, ating ipagdiwang. Kami ay iligtas, lubusin mo, Yahweh. Kami ay iligtas, at pagtagumpayin sa layunit hangad. Pinagpala ang dumarating sa pangalan ni Yahweh. Magmula sa templo, mga pagpapalay kanyang tatanggapin. Si Yahweh ang Diyos, pagkabuti niya sa mga hinirang. Tayo ay nagdala ng sanga ng kahoy, simulang magdiwang at tayo'y lumapit sa dambanang banal. Ikaw ay aking Diyos, kaya naman ako'y nagpapasalamat, ang pagkadakila mo ay iyahayag. O pasalamatan ng Diyos na si Yahweh, pagkat siya'y mabuti, pag-ibig niya'y tunay, laging tapat kailanman. Tayo po'y manalangin. O dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, Ikaw po, Panginoon, ang aming itinataas sa oras na to. Salamat po sapagkat dakila ka po, tapat at napakabuti. Makapangyarihan po ang iyong pag-ibig, dakilang Diyos. At ang iyong pag-ibig, Lord, ang siyang nagbibigay po sa amin ng buhay. Nagagalak po kami, Panginoon, sa gabing ito, at muli ay makakalapit po kami sa iyo upang ikaw ay aming sambahin sa espiritu at sa katotohanan. Tunay nga, Panginoon, na may galak, may saya, at meron papuring sa iyo lamang po namin iaalay. Ikaw lamang po, Panginoon, ang karapat-dapat at wala na pong iba. Lord, ang presence mo, O God, dalangin namin ay amin pong maramdaman, makita, at makita namin, dakilang Diyos, ang pagkilos ng banal na Espiritu sa bawat isa po sa amin. Panginoon, ang oras na ito'y banal, sapagkat kami ay sasamba, magpupuri sa banal na Diyos magpakailanman. Tunay nga, Panginoon, na napakabuti niyo po sa amin. Mang banal, hinahadlangan namin ang anumang mga gawa ng kaaway, Panginoon, sa oras na ito. Lord, we command, O God, your angels to guard and protect us, O God. We cancel, Lord, any distraction, any internet unstable, Panginoon, sa bawat isa sa amin, Panginoon. Ikaw lamang, dakilang Diyos, ang maitaas sa oras na ito at wala na pong iba. Tunay nga, Panginoon, na napakabuti mo po. Ang iyong mga gawa ay kahanga-hanga. Kaya naman, Panginoon, ang puso namin ay tunay na nagagalak po sa iyo. Maraming salamat po, Panginoon, sa gabing ito. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Yan. So, purihin po ang Panginoon at tayo po ay magsasamang muli sa ating pagsamba sa ating dakilang Diyos. Amen. Hallelujah. 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 Purihin po ang Diyos po sa gabing ito at tunay po na tayo'y lumapit sa trono ng ating Diyos na may galak, may saya, may tuwa sa piling ng Diyos kahit sa anumang sitwasyon na meron po tayo. Amen? Kaya po atin pong itaas ang ating mga tinig ng may kagalakan, puris Panginoon. Awitin po natin itong may galak, may saya, may tuwa sa piling ng Diyos. Amen. Hallelujah. May saya, may tuwa sa piling ng Diyos, sapagkat hirap na puso ay naglalaho. May awit, may saya, amen, at papuri para sa Diyos. Lahati ng puso, pinagpala niyang lubos.
bawat pusong napapagal, kaya't ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsamba ay para lang sa Kanya. Amen! Hallelujah! Woohoo! Saan pa? May galak. May galak. Oh, may saya. Amen! May tuwa sa piling ng Diyos, sapagkat hirap ng puso ay naglalaho. May awit. Amen! May sayaw. Yes! At papuri para sa Diyos. Lahatin ng puso pinagpala niyang lubos. Handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kagalakan, handog niya ay kalakasan sa bawat pusong napapagal. Kaya't ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsamba ay para lang sa Kanya. Hallelujah! Amen! Minsan pa, mawit tayo sa piling ng Diyos. May galak, woo! May saya, amen! May tuwa sa piling ng Diyos, sapagkat hirap ng puso ay naglalaho. May awit, amen! May sayaw, yes! At papuri para sa Diyos. Lahatin ng puso pinagpala niyang lubos. Handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kagalakan, handog niya ay kalakasan sa bawat pusong napapagal. Kaya't ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsamba ay para lang sa Kanya. Minsan pa, handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kagalakan, handog niya ay kalakasan sa bawat pusong napapagal. Kaya't ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsamba ay para lang sa Kanya. Minsan pa, handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kagalakan, handog niya ay kalakasan sa bawat pusong napapagal. Kaya't ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsamba ay para lang sa Kanya. Awit ng pagsamba, at ang awit ng pagsamba ay para lang sa Kanya. Hallelujah! At ang awit ng pagsamba ay para lang sa Kanya. Minsan pa, at ang awit ng pagsamba ay para lang sa Kanya. At ang awit ng pagsamba ay para lang sa Kanya. At ang awit ng pagsamba ay para lang sa Kanya. Hallelujah! Hallelujah! Tunay Panginoon na sa kabila ng anumang mga sitwasyon, pangyayari sa ating mga buhay, tinuturuan mo pa rin po kami na magkaroon ng galak, magkaroon ng saya, magkaroon ng tuwa, sapagkat sa piling mo, Diyos, ay may kasiguruhan at ang pangako mo sa amin, hindi mo kami iwanan, hindi pababayaan mo. Hallelujah! To you, Abba Father, Lord Jesus, and Holy Spirit, all the glory, honor, and praise. Amen. 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 Hallelujah.
Praise be to God. Hallelujah. Hallelujah. Tayo po ay saglit po na yumuko at tayo po ay manalangin sumandali. Abba Father, Lord Jesus, and Holy Spirit, to you all the glory, honor, and praise, for you are so, so good. You are faithful God. You're awesome God. You are great God over our Family Life Ministry. Salamat, Panginoon. Tonight, ay encounter us, O Lord. Katagpuin po ninyo ang bawat sa amin, Panginoon, sa pamagitan po ng aming online worship service celebration. Bless each of us, O Lord, ang aming mga kapatid na nandiyan po sa online, nakikinig. Even po sa replay ng online worship celebration po na ito ng Global Harvest Goshen Ministry, ay makatagpo at makaranas po ang bawat isa ng tunay po na kapahingahan, ng kalakasan, kapangyarihan, pagpapala mula po sa inyo. Salamat po ngayong gabi, O God. Pagpalain po ninyong bawat sa amin. Repress us, O Lord, and anoint us with your Holy Spirit. Bigyan mo kami ng kasabikan, ng kauhawan, ng iyong salita, Panginoon, ay patuloy po na magmanifest, Panginoon. Patuloy po na mangyari ito sa aming buhay. Ngayon pa lang, Lord, we are excited, super expectant, super excited to receive, Lord, to claim all your promises, O God, according to your word and according to your word tonight. I-bless mo po ang iyong lingkod na magdadala ng iyong mabuting balita, Panginoon, maging klaro ito sa bawat sa amin at patuloy, Panginoon, na maging pagpapala ang buhay namin, Panginoon. Also to share, O Lord God, your word tonight. I-share po namin itong link po na ito sa aming mga families, mga loved ones and relatives here and abroad so that they will also encounter you, O God, sa kanilang buhay po na ito. This is our prayer, this is our declaration. In Jesus' mighty name we pray and shout, Amen, Amen, Amen. Okay, so again, a blessed, joyful, and victorious evening, peaceful evening po, or morning, or afternoon po sa bawat sa atin. And welcome po sa Global Harvest Goshen Ministry online house celebration. So ngayon pong gabi, ay patuloy po nating tingnan ang message ng Panginoon sa buhay po ng bawat sa atin, right? So ang message ng Panginoon sa bawat sa atin, ayan po sa screen, embracing the day God gave, no? Yan po yung ating pong pag-uusapan, embracing the day God gave, no? At ito ay matatagpuan po natin sa text, yan po sa Psalms 118:24. Yan din po yung binasa po ni Beth kanina sa call to worship, yung unang talata, no? Psalms 118:24. So basahin natin, Sabi po diyan, this is the day the Lord has made, we will rejoice and be glad in it, no? So, Pastor, sabi na siguro natin, paano yung text na yan? Paano tayo magkaroon kagalakan at be glad this day na marami tayong mga kinakaharap na buhay? Well, mga kapatid, hindi aksidente po na ang message ng Panginoong ito sa gitna ng maraming mga crisis, pinagdadaanan, maraming mga situation sa buhay po natin, no? Maraming tao po ang nagigising na naluluha, umiiyak na dahil po siguro sa maraming mga problema, stress at mga pagkabigo sa buhay natin na nagiging dahilan upang mawala ang kanilang kagalakan at pasasalamat sa araw na ibinigay sa kanila ng Diyos. Ito nga naman, parang napaka-KJ ng mga problem, stress, crisis sa buhay natin na dumarating, either individual, personal, family, ministry, even sa ating situation, sa ating gobyerno, sa ating mundo, parang naka-KJ, killjoy itong mga mangyayaring ito, sa buhay natin, sa halip na, magalak, mas nakatuon tayo sa kanilang, mga sitwasyon, mga bagay dito na nangyayari, kaysa mag-focus tayo o ituon natin ang ating mga sarili sa gitna ng mga pangyayaring ito, sa kabutihan at katapatan at pagpapala at pagliligtas ng Diyos. Amen? Amen? So, bilang resulta, nalalampasan nila yung araw na may panghihina ng loob, sa halip na, mabuhay ito ng may pananampalataya, layunin at papuri. Alright? So, ang tanong sa atin,
may tanong sa atin, no? Tanong sa atin, paano tayo magre-rejoice? Ayan, no? Paano tayo magre-rejoice at magiging glad, ayan, kahit puno, ayan, ng problema, pressure, at pain, no? Tatlong P yun, PPP. Problema, pressure, and pain. Ang araw natin, araw-araw na kinakaharap natin, no? Yun po yung question, no? Napakahirap marahil kung ikaw ay nag-iisa at hindi mo alam kung saan ka huhugot ng mga pwede mong panghugutan para magkapag-rejoice at magiging glad, no? The problem, brothers and sisters in Christ, is that many people, okay, including us, including me, no, tayo are living what? Through the day instead of rejoicing in the God, no, or in the Lord who made the day. No, sino ba gumawa ng day? Si God. Sabi doon, this is the day that the Lord has made. Yun po ang kaibahan. Hindi po tayo ang gumawa ng araw, hindi po ang mga tao sa ating paligid, hindi po ang gobyerno, hindi ang mundo, hindi politika ang gumagawa ng araw. Sino pong gumagawa ng araw? Si God. O yan, no? Tandaan natin, no? The problem is that many people again are living through the day instead of rejoicing in the God who made the day. All right? So many people, many people struggle, to rejoice and be glad in the day God has given, because what? Their hearts, ang puso po nila are overwhelmed by what? By worry, all right? By pain, sabi ko nga yung PP, pressure, pain, and problem, no? Ito nag-overwhelm, ito kasi yung parang nagtumatali, kumukulong sa buhay natin, okay? So again, many people struggle to rejoice in the day God has given because their hearts are overwhelmed by what? Problem, pain, and crisis and worry. And this discouragement, na yan, hindi na, no? Dinagdagan ko pa, lalo na po yung huli, discouragement. Mahirap po yan, kapatid, kapag tinamaan ka ng discouragement sa buhay natin, napakahirap po yan, no? Marami kong mga testimonyo, marami akong mga narinig, nakita, naranasan, itong word na discouragement, nasira ang buhay, alright, nawala ng pag-asa, even to it lead to death, no, sa pagkamatay because of discouragement. Alright, when life becomes heavy, mga kapatid, alright, listen to this, when life becomes heavy, Psalms 118:24 remind us, that, okay, remind us that, tatlong prinsipyo po. Ano po ang nire-remind o gentle reminder po nito pong Psalms 118:24 about sa atin? Number 1, tingnan natin ito, mahalaga po ito, prepared for His presence. Yan po ang dapat po natin gawin. Pinapaalala po about sa atin, sa gitna ng anumang mga karanasan ng ating buhay, prepared for His presence. Yan po ang gustong ipaalala ng Psalms 118 verse 24. This is the day, sabi doon, This is the day the Lord has made. O, di ba ho ba? Magandang gentle reminder po yan araw-araw pagkagising mo. Sabi mo, this is the day the Lord has made. Amen? Ibig sabihin po nito, bawat araw, bawat araw ay hindi aksidente, kundi what? Intentional po na gawa ng Diyos. Amen? Kaya po, dapat tayong pumasok sa bawat araw na handa ang puso natin sa Kanya. Hindi lang ito tungkol po sa paggising at routine. Okay? Kundi, hindi lang ito tungkol sa paggising at routine. Ulitin ko po, kundi tungkol sa pagiging spiritually ready. Hindi lang financially, emotionally ready, kundi spiritually ready. Lalo po sa panahon po natin ngayon, Kailangan, hindi ka lang emotionally ready, hindi ka lang physically ready, o financially ready, lalo po sa mga situation natin, dapat mas mataas yung tinatawag nating spiritually ready. Bakit po?
prepared ang mind, prepared ang heart, at spirit natin para po sa presence po ni Lord. Kapag prepared po tayo, alam niyo po yun, paghanda po tayo, alam niyo yun, mas nai-enjoy natin ang pagpupuri, pagsamba, paglilingkod. Okay? Mas narinig po natin ang Diyos at mas nafi-feel po natin no ang kanyang leading o pangunguna po sa buong araw. Prepare your mind, ibig sabihin po doon, no? Prepare your mind, leave distractions, all right? Behind comes expecting God to speak. Prepare your mind. Romans 12:2, be transformed, sabi doon, by the renewing of your mind. Then prepare your heart. Ano i-prepare mo? Prepare una your mind and then prepare your heart. Amen? Prepare your heart. O hearty. No? Prepare your heart. Release bitterness, pride, and worry. Amen? O sabihin mo sa sarili mo, I release to my heart bitterness, pride, and worry. O Psalms 51:10, sabi po doon, create in me a clean heart, O God. Ang sabi po doon. And then, prepare your spirit. Okay? Prepare your mind, prepare your heart, prepare your spirit. Pray, sabi nung before worship begins. O pray every day. Di ba sabi po na ng kanta, no? Read your Bible, pray every day. O pray before every day. A praying believer becomes a powerful believer. Yan. Amen? Sabihin mo nga, a praying believer becomes what? A powerful believer. Amen. So ano po ang takeaway natin dito sa point number 1, prepared for His presence. Ito yung takeaway po natin, no? Basahin po natin. God moves greatly in hearts that are spiritually prepared. Ibig sabihin po nito, mga kapatid, kaibigan, mga minamahal kababayan, mas malakas at mas malinaw kumilos po ang Diyos na po sa buhay po ng taong handa ang puso, espiritu para po sa Kanya. Kapag ang isang tao po ay may humility, faith, at open heart sa God, okay, hindi distracted po ng kasalanan, kalokohan, kapalpakan, KKK. Sabi ko nga po, hindi po siya distracted po ng worries o pride. Mas madaling maranasan po ang kanyang presence at guidance. Sa madaling salita po, hindi nagkukulang ang power ng Diyos. Amen? Kundi ang prepared heart ang nagiging daan para maramdaman at ma-experience natin siya ng mas malalim. Can I have an amen? Amen. Alright. So, ano po yung principle number 2 natin? Alright. Sabi po dyan, basahin natin, praising through every problem. Wow, wow, hallelujah. Praising through every problem. What, pastor? Magpupuri, sasamba? Sa lahat ng anumang sitwasyon? Yes! Sabi doon sa talata natin, we will rejoice. Yun po yung sumunod eh. This is the day the Lord has made and we will rejoice. Hallelujah. Ibig sabihin po nito, ano po, kahit may problema, pain, okay, pressure, sakit, o challenges sa buhay natin, alright, pinipili pa rin nating magpuri, sumamba, maglingkod, at magpasalamat sa Diyos. Amen? No, piliin mo. It's a matter of choice, kapatid. Piliin mo, mamili ka. Ano pa piliin mo? Pressure, fatigue, problems, alright, pain, or ang piliin mo ay magpuri, sumamba, maglingkod, at magpasalamat sa Diyos. Mahirap po ito. Ano po? Hindi ko po kayo kilala lahat at hindi ko alam kung anong mga struggles, problems, difficulties in life. Pero ang Diyos po ang nagsasabi, it's not me. It's about the word of the Lord. Okay? So, piliin po nating magpuri at magpasalamat sa Diyos. Hindi nakadepende po, ito po ang tandaan po natin. Excuse me. Hindi nakadepende po ang joy natin po sa situation. Tandaan po natin. Hindi po nakadepende ang joy o kasiyahan sa mga nangyayari sa ating paligid, kundi saan? Sa faith po natin na God is still good and in control. Amen? Kaya nga po ang ganda lang kata, God is good
all the time. And all the time, God is good because God is still in control. Yun po yung totoo. Sa halip po na mag-focus po sa anumang mga distractions sa buhay natin, we choose what? To rejoice. Amen? Because what? We trust that God is working even in the middle po of our struggles. Wow. Amen. Let me repeat that. No? We trust that God is working even in the middle of our struggles. Kapatid, kaibigan, friends, praise and worship and service is not based on circumstances. It is based on God's character. Amen? So, praise what? Anong gagawin natin? Praise in pain. Magpuri sa kasakitan. No? Even in struggles, God remains faithful. Yun po sabi niya. Praise in pressure. Hey, worship becomes your warfare. Okay? So, Acts 16:25, sabi doon, Paul and Silas praise God in prison. Ito pong Acts 16:25, ito po yung istorya, testimonyo po ni Paul and Silas, sila po ay nakakulong. Ano po? Nakatali ang paa, ang leeg, ang kamay, doon po sa bilangguan. Pero ang tanong, ano ginagawa ni Paul and Silas during in that very challenging time sa kanila po sa Acts 16:24? They praise the Lord, to worship the Lord, and pray. Ano po? So, praise in pressure. Then praise in prosperity. Yeah, praise in prosperity. Do not forget God when blessing come. Amen? Wow. Lahat tayo pinagpala. Amen? Sabi mo, ako'y pinagpala at patuloy na pagpapalay ng Diyos. Amen. So, you praise the Lord in prosperity. Lahat ng mga pagpapala na tinanggap natin, past, present, and future. Amen? Ay magpuri at sumamba sa Diyos. So, do not forget God when blessings come. Amen? Real maturity, praises God in every season, kapatid, no? So, anong takeaway natin sa principle number 2? Yan, basahin natin. Praise what? Shifts our focus from what? Problem to God's power. Amen? Wow! Yan po yung dapat natin makita yung ating pagpupuri, pagsamba, paglilingkod, pasalamat, shifts our focus from problem to God's power. Amen? So, ibig sabihin po nito, kapag tayo po ay nagpupuri, sumasamba sa Diyos, okay, nag-iiba po ang atensyon natin, nag-iiba mukha natin, nagiging paganda ng paganda, papogi ng papogi, di ba? Paayos ng paayos, at payaman ng payaman. Ang buhay, kapatid, ganun po ang Diyos, no? Kapag sinip natin po ang ating focus to God's power. Alright? So, kapag tayo na nagpupuri sa Diyos, nag-iiba ang attention natin. Nag-iiba ang atmosphere ng buhay natin mula sa bigat ng problema, papunta po saan? Sa kapangyarihan po ng Diyos. So, brothers and sisters in Christ, instead of being overwhelmed sa mga challenges ng buhay natin, napapaalala tayo na mas makapangyarihan po ang God kaysa sa anumang pinagdadaanan at situation ng buhay natin, ng ating pong pamilya, ng ating negosyo, ng ating ministry, ng ating future, ng iyong pag-aaral sa mga estudyante, alright? Ng ating pong gobyerno, kapatid, ng ating bansang Pilipinas, at maging ng buong mundo, sapagkat makapangyarihan ang Diyos, kapatid, kaysa sa anumang pinagdadaanan ng bawat isa po sa atin. Kaya po, ang praise and worship, hindi lang expression po ito ng pagpuri, pagkanta, pag-awit, kundi paraan din ito para mapalitan ang fear at worry ng faith at confidence po sa Diyos. Amen? Amen? So, principle number 3 and last po, basahin natin. Purposeful in His plan. Yan po. Purposeful in His plan. Ang sabi po doon sa uling talata, For this day the Lord has made, we will rejoice and be glad in it. So, ano po yung sabihin ng and be glad in it? Ibig sabihin po nito, bawat araw po na ibinibigay po ng Diyos
ay may layunin at hindi po aksidente. Amen? Sabi mo sa sarili mo, hindi ako aksidente. Yes. Yes, hindi ka aksidente. Bakit po? Kaya dapat tayong matutong maging joyful at content sa plano po ng Diyos. Hindi lang po tayo nabubuhay para mag-survive, kundi para, alam niyo po yun, tuparin po ang layunin, ng God sa buhay natin. Ang aming family, meron po kaming purpose ng aming family. Ayan, ano yung purpose ng aming family? Every day, ang prayer ko sa Panginoon is this, make our family, my children, to be a missionaries. Wow! Yun po yung araw-araw po, Ipinagpe-pray ko po ngayon, maging yung mga kaapu-apuhan ko na, my children, to be a family of missionaries. Bakit po? Kasi yun po yung purpose ni God, sa buhay natin. Ano po sinasabi po doon sa Great Commission and Great Commandment, That's our purpose. Yun po yung layunin po natin, The Great Commission is to make disciples. Go therefore and make disciples to all nations, baptizing them in the name of the Father, the Son, the Holy Spirit, and teach them to obey, and I am with you till the end of the age. Well, that's the Great Commission na ipinagkatiwala po sa atin. And then, the Great Commission, the Great Commandment. Ano po yung Great Commandment? Love the Lord your God with all your heart, with all your mind, with all your soul, and strength, and love your neighbor as yourself. That's yung dalawang talata po na yan, kapatid, yun po yung foundation po ng aming family. Great Commission, Great Commandment. So that's a purpose, Para po sa akin, yun po yung the best na purpose ng Panginoon na kailangan po ay ma-realize natin, ma-attain natin, maging bahagi po tayo. You know why? This Great Commission, Great Commandment is already blessed by God. Pinagpala na po ng Diyos. Ito pong Great Commission, Great Commandment. So tayo lang po makiki-join, makiki-partner, doon sa pinagpala ng Diyos. Amen? Yan, di ba? So, again, kapag naintindihan natin na may magandang plano po ang Diyos, kahit sa simpleng araw, mas nagiging thankful at motivated tayong mamuhay ng may faith at obedience. So God did not save us to live without direction. So let me repeat that. God did not save us to live without direction. Sunday o every day ng buhay po natin, remind us of our calling and mission, assignment. Sabi mo nga, may assignment ako, may asignatura ako, di ba? Parang estudyante, tandaan na ako, Pastor, bakit mayroon pa akong assignment? Yes, lahat tayo. Ang assignment na binibigay ng Diyos sa atin ay wala po sa anumang age o anumang status ng buhay. This is for all, para sa lahat, kapatid. Ano yung calling and an assignment natin? Sabi doon, number 1, live with passion. Serve God wholeheartedly. That's number 1, live with passion. Number 2, live with purity. Be different from the world. Maging patuto, maging tayo, iba. Lalo po sa panahon po natin ngayon, nagkakabaliktaran na. Dati kakampi mo, kaibigan mo, kasama mo sa dilang. Ngayon, live with purity, be different from the world. And then live with purpose. Alright? Live with purpose. Every believer, yes, you are a believer, you are a follower of Jesus Christ, has an assignment. So sabi mo sa sarili mo, meron akong assignment, alright? Meron tayong assignment, kapatid, Jeremiah 29, sabi 11, this is one of my favorite verse, for I know the plans I have for you. So plano ng Diyos. Okay? Masarap mo magplano sa sarili natin, sa family natin, sa future natin, pero po, the best pa rin po ang plano ng Diyos. Di ba? Jeremiah 29:11, for I know the plans I have for you, declares the Lord. So may plano ang Diyos. At kung may plano ang Diyos sa buhay natin, huwag tayong maiinip. Siguro, tinatanong natin, Pastor, kailan? Paano? So, maghintay lang tayo sa panahon ng Panginoon at tutuparin niya yung mga plano niya sa buhay natin according to His will. Alright, ano yung takeaway natin? Dito po sa point number 3. Basahin natin, a purposeful believer, becomes a powerful witness. Wow! Woo! Hallelujah! Witness, Saksi. Tayo doon sa ating Panginoon, So, sa kabila ng anuman nangyari sa buhay natin,
maging patutuo tayo sa katapatan, kabutihan, at higit sa lahat maging mabuting patutuo tayo sa salita ng Diyos. So, a purposeful believer becomes a powerful witness. You are a powerful witness. Sabi mo, I am a powerful witness of Jesus Christ. Yes, yes. Kapatid, kailangan natin ngayon, no? Sa panahon nga, sitwasyon natin ngayon, nangyari sa atin ngayon, sa ating buhay, sa ating, sa lahat ng pangyayari sa atin, kailangan ng mga taong may powerful witness tungkol sa ating Panginoon Kristo. Ibig sabihin nito, kapag ang isang mananampalataya po ay may malinaw po na purpose at sinusunod ang plano ng Diyos sa kanyang buhay, nagiging makapangyarihan po ang kanyang patuto sa iba, no? Hindi lang siya nagsasalita tungkol sa Diyos, kundi nakikita po sa kanyang buhay ang pagbabago, faith at obedience na nakaka-inspire sa mga tao sa paligid niya. Nagiging blessing po siya, no? Sa kanyang family, sa mga tao na kapaligid siya. Yes, you are a blessing. I declare you are a blessing, no? Okay? Maging pagpapala po tayo ng kabutihan at pagpapala ng Diyos, iba't ibang kaparaanan, no? Ang taong may purpose po sa Diyos ay nagiging living testimony ng kanyang kapangyarihan at kabutihan. Alam niyo po yung pong magiging blessing ka sa iba, it's not a matter of financial, yung may pera ka, magbigay ka rito, magbigay, okay yun, no? But yung magiging pagpapalang buhay mo, a living witness is just maging mabuti ka lang, pagtrato sa tao, sa paligid mo, sa kapwa mo, alright? In a very, simple ways. No, makita natin na tayo po ay maging pagpapala po sa iba. Amen? So, sabi mo sa sarili mo, I am a blessing to others. Amen? So, alam niyo po ngayon, sa panahon ngayon sa Pilipinas, kapatid, gusto ko i-connect itong message ng Panginoon sa ating bansang Pilipinas, kung saan marami po ang nakakaranas ng kahirapan, corruption, anxiety, broken families, at hopelessness. Sa nangyayari, napakahalaga po ng isang believer na may malinaw po na purpose mula po sa Diyos. Kailangan po, sa panahon po natin ngayon, mayroong taong tumitindig na mayroon siyang powerful witness of Jesus Christ. Kapag ang isang Kristiyano po ay namumuhay na may direksyon, pananampalataya at pagmamahal sa kapwa, alam niyo, nagiging buhay siyang patutuo ng kabutihan at kapangyarihan po ng Diyos. Amen? Hindi man perpekto po ang sitwasyon ng bansa, kapatid. No? Hindi man po perpekto ang sitwasyon ng bansa. Pero ang isang purposeful believer, kapatid, ay nagdadala ng liwanag sa gitna ng dilim. Amen? At tayo yun, ikaw yun, kapatid. Pag-asa sa gitna ng problema, alright? At katotohanan sa gitna ng kaguluhan. So, sa simpleng pagtulong, ano po yun? Pagiging honest, paninindigan sa tama, at patuloy na pagtitiwala sa Diyos, kapatid, nagiging powerful witness tayo na may Diyos na tunay na buhay at kumikilos. Amen? Oh, hallelujah. Ang buhay mo, kapatid, ay maging powerful witness na may Diyos na tunay na buhay at kumikilos. I declare that sa buhay ng bawat sa atin. Kaya po, sa ating manamahal na Pilipinas ngayon, kapatid, sa ating bansang minamahal na Pilipinas ngayon, kailangan hindi lang believers na nagsisimba, kapatid, kundi believers na may purpose. Right? Dahil po, ang taong may layunin sa Diyos ay may impact po sa pamilya, komunidad, at buong bayan, kapatid. Yan po yung sinasabi nitong a purposeful believer becomes a powerful witness. Meron siyang powerful witness sa pamilya, sa paligid, komunidad, at sa buong bayan. So, in conclusion, when life becomes heavy, Psalms 118:24 reminds us, sabi po doon? Number 1, basahin natin, prepared for His presence. Ibig sabihin, we start each day ready and expectant to encounter God. That's number 1. Number 2, Psalms 118 verse 24 remind us praising through every problem. Ibig sabihin, we choose
praise knowing that God's power is bigger than our problems. Amen? So number 3, Psalms 118:24 remind us that purposeful in His plan. Ibig sabihin, we trust that every day has a purpose and we walk in God's perfect plan. So, basahin natin po, nasa baba, sabi po doon, with God, we are not just surviving. What? We are living with purpose and making an impact. Wow, hallelujah. So kapatid, sa panahon ngayon po sa ating bansang Pilipinas ulit, no po, sapagkat ako talaga nakakapagod. Ang mga news, ang mga nakikita, narinig natin, di ba napapagod po tayo, ang tenga natin, sitwasyon natin, no, nakaka-pressure, nakaka-overwhelm, kung saan marami po nakakaranas ang ating bansang Pilipinas na kahirapan, mataas na bilihin, stress sa trabaho, family problems, kalamidad at uncertainty po sa future ng ating bansang Pilipinas. Napakahalaga po kapatid, kaibigan, mga minal kababayan, ang mensahe po ng Psalms 118:24. Again, sabi doon, this is the day the Lord has made, we will rejoice and be glad in it. Ibig sabihin po nito, no po, ibig sabihin po nito, na wala tayong problema, ang ibig sabihin nito, kahit maraming pagsubok sa bansa at personal nating buhay, kapatid, kaibigan, mga minamahal, may dahilan pa rin para magpasalamat at magtiwala, magpuri at maglingkod sa Diyos. Amen? Habang ang iba po ay nawawalan marahil ng pag-asa dahil po sa pressure, pain, and problems ng buhay, tayo bilang mga mananampalataya. Ikaw yun, kapatid, tayo yun ay tinatawag na yakapin ang bawat araw bilang regalo po ng Diyos sa bawat sa atin. Amen? So, sa gitna ng alam natin, mga situations na nangyayari, inflation, political division, right, disaster, emotional struggles, pinapaalala po ng verse na ito, Psalms 118:24, alright, na ito ang Diyos ay nanatiling mabuti, tapat, sapat, at may kontrol sa buhay natin. Hindi natin kayang kontrolin lahat, kapatid. Hindi natin kayang kontrolin lahat ang nangyayari po sa paligid natin. Pero, kaya nating piliing mag-rejoice. Amen? Manampalataya at magpatuloy dahil kasama natin ang Panginoon araw-araw. Alright? Ang bawat araw po, kapatid, kaibigan, mga minahal, mga kababayan, ay oportunidad upang makita ang kabutihan po ng Diyos. Amen? Hallelujah! Maging ilaw po sa iba. At ipakita na ang tunay na kagalakan po ay hindi nakabase sa sitwasyon kundi saan? Sa presensya po ng Diyos. Amen? Hallelujah! So, ano po pangako ng Panginoon? No? Ano pong pangako ng Psalms 118:24? This is the day the Lord has made and we will rejoice and be glad in it. Ibig po sabihin, sa bawat araw na ginawa ni Lord, magbibigay siya ng joy at strength sa puso mo para mag-rejoice at maging glad kahit anong pinagdadaanan mo. Amen? Ayan po ang pangako ng Ibig sabihin nito, araw-araw po na binibigay po ng Diyos, alright, ay may kasama ring kalakasan at kagalakan na galing po sa Kanya. Alright? Kahit po may problema, pain, pressure, challenges, o pain na dumadaan sa buhay natin. Paulit-ulit na po ako. Ano po? Kayang bigyan po ni Lord, ulitin ko rin po, ang puso mo ng inner joy. Yung mga inner joy, inner peace. Wow, amen. At inner strength para magpatuloy po at manatiling hopeful. Amen? Sa madaling salita, hindi ka iiwanan ng Diyos sa bawat araw. Binibigyan ka niya ng kakayahang mag-rejoice at maging glad anuman ang sitwasyon ng buhay po natin. Amen? Amen. Amen. Sige po. At this time, nais ko po na tayo po ay lumapit sa ating Panginoon for our prophetic prayer. Nais ko po na mag-declare sa bawat sa atin
magdeklara nito pong prophetic prayers about sa atin, embracing the day God gave, ayon po sa Psalms 118 verse 24. Sige po, tayo po ay manalangin, at habang ako ay nanalangin, just receive it and claim it, this prophetic prayer sa buhay po ng bawat sa atin. Let us pray. Father God, Lord Jesus and Holy Spirit, we come before you with grateful and surrendered hearts. Tonight or today, we declare that every day, you give us gift filled with purpose, grace, and divine opportunity. Hallelujah. Panginoon, tinatanggihan namin po ang bawat anumang paraan ng panghihina ng loob, pag-aalala, at bigat na nagtatangkang nakawin, igapos ang aming kagalakan, at tinatanggap namin po ang iyong pangako po na kami ay magagalak at patuloy na magagalak sa araw na ito, araw-araw ng aming buhay. O Holy Spirit, fill us, O God, fill us with fresh strength and renewed joy. Hallelujah. Teach us, O God, to embrace, O Holy Spirit, each moment with faith, to see your hand in every situation, and to trust that you are working all things for our good. Amen. Hallelujah. Dinideklara ko po sa bawat sa atin, sa ating lahat, sa ating pamilya, sa ating buhay, sa ating bansa, ng araw na ito ay hindi masasayang, kundi mamarkahan po ng kapayapaan, tagumpay, at mga banal na pakipagtagpo sa Diyos. Lord, maraming salamat po sa araw na ito, ngayong pinagkaloob sa bawat sa amin sa gitna ng mga pagsubok, kahirapan, and uncertainties na po sa aming bansa, sa aming buhay, sa aming pamilya, sa aming mga negosyo, maging sa aming mga estudyante, mag-aaral. Tulungan mo kaming piliing, magtiwala, magpasalamat, at magalak sa iyo. Hallelujah. Palakasin mo po ang aming pananampalataya, at ipaalala mo na ikaw pa rin ang may kontrol sa lahat. Panginoon, iayon mo po ang aming mga puso sa iyong kalooban. Naway ang bawat hakbang na aming gagawin ngayon ay maggabayan ng iyong presensya. Ipinapahayag namin at dinideklara namin ang tagumpay sa bawat pasanin, paggaling sa bawat sirang bahagi, at pag-asa sa bawat pusong pagod. Abba Father, Lord Jesus, and Holy Spirit, we speak life, we speak joy, we speak purpose into this day, because this is the day you have made. You promise, Lord, we will rejoice, we will be glad, we will walk in your victory, we will walk in your peace, we will walk in your promises, O Lord. This is our prayer, this is our declaration. I believe it, I claim it, I receive it. It's done deal, yes and amen is sealed. In Jesus' mighty, mighty name we pray. Amen, amen, amen. Hallelujah, hallelujah. Sige po, part po ng ating worship service ay tayo po ay dadako po sa ating Holy Communion. Sabi po doon, do this in remembrance of me. Pwede rin po kayong maghanda sa inyo pong tahanan, a simple symbol ng bread and wine. Okay, sige po. Bigyan ko po kayo ng 30 seconds para maghanda. Kahit tubig lang po, or any symbols, no? Na nag-symbolize ng bread and blood of Jesus Christ. Tayo po ay sama-sama po tonight na ipagdiwang, ipagpasalamat ang kabutihan ng Diyos. Ito yung tugon po natin, no, sa salita at hamon ng Diyos sa atin. Tanggapin natin yung pagpapala at biyaya po ng banal na hapunan ng ating Panginoon. Sige po, kung tayo po ay handa na, at samahan po ninyo kami sa pagdiriwang po ng banal na hapunan ng ating Panginoon.
Bilang isang pamilya, lumalapit tayo sa hapag ng Panginoon, ipinapaalala natin ang kanyang pag-ibig at sakripisyo para po sa atin. Ang sabi po sa unang Korinto 11:23 hanggang 26, magandang balita Biblia, sapagkat ito ang saro na tinanggap ko mula sa Panginoon at ibinigay ko naman sa inyo. Nung gabing siya pinagkanulo, ang Panginoon Jesus ay dumampot ng tinapay, nagpasalamat at pinagpirpraso iyon at sinabi, ito ang aking katawan na ibinibigay para sa inyo, kumuha at kumain kayo, ganito sa pag-alaala sa akin. Matapos maghapunan, dumampot siya ng saro at sinabi, ang sarong ito ang bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing iinom ninyo ito, gawin ninyo itong bilang pag-alaala sa akin. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay at iinom sa sarong ito, ipinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang muling pagparito. Tayo po'y manalangin, Panginoon, sandaling ito, tinatalaga namin sa inyo ang tinapay at ang sarong ito sa iyo. Naway ipaalala mo nito sa amin ang katawan at dugo ni Kristo na inaalay para po sa aming kaligtasan. Linisin mo ang aming mga puso, patibayin ang aming pananampalataya, at palalimin po ang aming pagsunod sa iyo. Tinatanggap namin ang iyong biyaya at bagong buhay sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang tinapay, kapatid, ay katawan ni Kristo na binigay para sa atin. Tanggapin na ito ng may pasasalamat. Amen. Ang sarong ito ay sumasagisag sa dugo ni Kristo na nabuhos para sa kapatawaran ng ating mga kasalanan. Inumin natin ito bilang tanda ng bagong buhay kay Kristo. Amen. Sige po, tayo po ay patuloy po na manalangin. Pagpapasalamat po sa banal na hapunan ng ating Panginoon. Heavenly Father, maraming salamat po sa banal na hapunan na tinanggap ng bawat sa amin. Thank you for the body and blood of Jesus Christ na nagpapaalala po ng iyong dakilang pag-ibig, kapatawaran at bagong buhay para sa amin. Abba Father, Lord Jesus, and Holy Spirit, let your grace renew our hearts, strengthen our faith, at patuloy mo kaming gabayan sa araw-araw ng aming buhay. Naway mamuhay kami po na may kabanalan, pag-ibig, pasalamat, pagpupuri at pagsamba at pagpapala sa aming buhay araw-araw. Salamat po sa iyong katapatan, kabutihan at kasapatan sa buhay ng bawat sa amin, maging sa kagalingan ng tinanggap ng bawat sa amin, O Diyos, physically, spiritually, financially, emotionally, relationally, through the covenant of the Holy Communion. Salamat po, Diyos. To you all the glory, honor, and praise. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Amen. Sige po, tayo po ay tanggapin po natin ang ating final blessings. Alright? Taas natin ang ating mga kamay sa Panginoon and let's receive the final blessing. May the Lord strengthen your spirit, fill your hearts with joy, and empower you to stand faithful in every season. May every day become a fresh beginning of victory, purpose, and overflowing grace in your life. I bless you now, brothers and sisters in Christ, in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen and amen. Okay, sige po. We praise the Lord and thanks the Lord. Ano po, sa gabing ito, tayo po ay muling pinagpala, sinamahan ng Diyos para po sa kanyang message for tonight, through your servants, embracing the day God gave.
Okay, God bless and shalom and see you again by God's grace sa ating pong Global Harvest Goshen Ministry Online House Celebration. God bless!